Sabi niya sa akin na, kasi nagreklamo ako, "Madam, walang pagkain." Tapos sasabihin niya nga, "Alam mo, binili lang kita eh. Binili lang kita. Kaya wag kang magreklamo. Wala kang karapatang magreklamo kasi binili ka namin." I-translate ng bata, yung 7 years old. Magaling din naman mag-English. So, ang bata sabi niya, "We bought you 10,000 dirhams." Tens of thousands of women every single year migrate to the United Arab Emirates. They say goodbye to their families and their very young children, and they hope that they will be securing salaries for their families' futures. But they have no guarantee that they will end up with such salaries or even good working conditions. Ganito po, pagka panahon po ng mga simula June, wala na pong kita ang mga tao, kundi kunting daiti lang po ng isda. Tapos, pagka talaga pong walang-wala, ang iba pumupunta sa malayo para maghanap buhay. Nagdesisyon po ako sa pag-a-abroad ko dahil sa hirap na aming buhay. Ang mga anak ko, puro sakit lagi. Ang pagkain namin, kulang at kulang pa rin. Kaya nagdesisyon ako mag-ibang, makadalawang taon lang ikako ako. At meron na tayong panghanap buhay, uuwi ikako ako dito. Kaso nga lang, hindi pinalad. We tracked down some domestic workers in the Philippines who had returned from the UAE to discuss what had happened to them. We found that many of them were subject to egregious level of abuses, working very, very long hours. Some of them were even physically and sexually abused. Yun namang amo kong, yung ina ng amo kong lalaki, nasa labas, nagtutuyo ng nagbibilad siya ng dates. Sinisigawan niya ako, sabi niya sa akin, "Pumunta ka dito." Sabi niya ganyan. Magbilad daw, tumulong daw ako magbilad ng date. Sabi ko, "Namablansya ako." Sabi niya ganyan. Sabi kong ganyan sa kanila. Sabi, "Sige, pagkatapos ko daw, magpunta ako sa kanya." "Ganyan pa yung plantsahin mo." Sabi ko ganyan. Sabi ko, "Hindi masyadong mainit ang plantsa." Sabi kong ganyan. Ang gawa niya sa akin, "Patingin nga." Sabi niya, "Patingin ako." Kaya nung plaplantsa siyang ganyan sa akin, plaplantsa. Sabi niya sa akin, hindi ko na malayan, nakatuon akong ganyan sa plantsa, idinikit niya sa akin ganito. Sabi, "O mainit, mainit." Akala ko ba hindi mainit nung nalaman niya umaaray ako. The UAE facilitates and fosters abuse and exploitation of domestic workers. They are not allowed to transfer employers, even if they are being abused or receiving far less than what they were promised. They are trapped to that single employer and only face the option of having to return home if things go wrong. Lahat na nasa kontrata nakasulat doon na kailangan sana mayroon kami rest day, may 8 hours na bawat araw, may 8 hours kami na nakarest. Tapos mayroon din kami medical assistance, mayroon din kami sick leave na 15 days. Hindi natupad yun lahat. Ang nagawa dire-diretso na trabaho kahit may sakit. Nagatrabaho kami. Binigay ni Madam yung sahod ko, first month. 800. Ang sabi ni Madam, "Marily, lahat kami dito nagpipirma 1,000 dirham sa papel. Pero hindi namin yan sinusunod." Sumusumama niya kung anong ginagawa ko. Tapos kunwari naglilinis ako sa playroom nila pero umiiyak ako na sinusuntok ko yung mga kamay ko dun sa sahig na, alam mo eto lang yung sahod. Bakit pa nakipagsapalaran? Sinisisi ko na sarili ko na bakit ko pa ginawa tong ganito na. These women are some of the most vulnerable workers in the country, and yet, incredibly, they have no protection under the labour law. The labour law, in fact, explicitly excludes them from its protections. Yung yung mga salita ng amo ko, sabi niya sa amin, "Pwede namin kayo ipapatayin dito kahit ano oras kasi walang nakakakita sa inyo. Tapos malayo kayo sa pamilya niyo," sabi niya. Domestic workers right now, without any of these legal protections, are very vulnerable. They really need a law that will protect their labour law rights, like every other migrant worker in the country. They need a right to a day off per week. They need the right to limits to their working hours and overtime compensation for when they work beyond those hours. Hindi ko kayang itiisin ng ginagawa nila dahil tao ako. Kung consider niyo yung sarili niyo na, kasi sabi nila, wala na talaga, tao, hayop na talaga ang tingin nila sa amin sa atin kaya tanggapin mo na lang. Pero ang sabi ko, ayoko.